Diyosa in Hong Kong here, ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano ako magluto ng pato na hindi malansa at isa ito sa pinaka-famous na Chinese dish dito sa Hong Kong. So medyo marami-raming rekado at spices ang gagamitin ko dahil isang buong pato ang lulutuin ko. So ayan, magbalat tayo ng maraming sibuyas or shallots. Pwede ka naman gumamit dito ng white onion kung wala kang shallots. At kung wala ka nga palang luya, pwede kang gumamit dito ng lemongrass dahil ang lemongrass ay malakas din pampatanggal ng lansa. Kung makikita nyo talagang napakarami kong bawang ang gagamitin dito dahil parang adobo style ang gagawin natin dito sa pato na to. At syempre gagamit din ako ng mga additional spices dito. At itong ating pato naman ay kailangan nating ipat dry para naman matanggal yung mga tubig na nakakapit sa loob at labas. At pagkatapos binudburan ko ito ng 5 spice. Kung wala kang 5 spice, pwede kang gumamit ng all spice dito. Nabili ko nga pala ito sa frozen shop ng worth $36 lang. So napakamura, 'di ba? Ngayon naman magpapainit na ako ng mantika at kailangan nating i-fry itong duck. And i-fry lang natin ito ng both sides hanggang sa maging brown yung skin. So make sure na mainit yung pan bago mo ilagay yung pato para naman hindi siya dumikit. At meron din palang nabibili na kalahati lang na pato sa palengke or sa grocery store. So pagkatapos kong i-fry itong pato, dito na rin ako maggigisa ng aking rekado. So iset aside lang natin at simulan na nating maggisa ng ating rekado. Una ay yung shallots, ginger at garlic. At naglagay din ako dito ng star anise, whole black pepper, cloves at bay leaves. At pagkatapos kong magisa ng aking mga rekado, ipapagilid ko lang ito at ilalagay ko na yung aking pato. Yung mga spices na ginamit ko ay ilalagay ko na rin lahat sa caption. Sunod naman, naglagay na ako dito ng light soy sauce, black soy sauce. Kung wala kang mabiling black soy sauce, okay na rin dito ang dark soy sauce. At syempre, tubig, tansyahin mo na lang din. Maglalagay din pala ako dito ng Chinese rock sugar. At next, tatakpan natin ito at isisimmer natin ito ng 1 hour or depende kung hanggang sa lumambot yung pato. At every 15 minutes kailangan mo itong i-check at buhusan ng sauce. Bali itong niluto ko na to ay umabot ng 1 hour and 15 minutes. And kailangan natin itong baliktarin para naman magkalasa lahat ng parte ng ating pato. At ganun lang din, ulitin lang every 15 minutes buhusan mo ng sauce. At hayaan lang ito isimmer ng maliit na apoy hanggang sa maluto na. Buhusan lang din natin ito ng konting sauce bago natin iserve sa ating mga amo. And shout out na tikman nga pala ito ni Inday Lingling at ang sabi niya bakit hindi malansa anong nilagay mong spices. Sabi ko naman sa kanya panoorin mo na lang yung vlog ko. So that's all for today's recipe share. Diyosa Cocinera. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye bye!